You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello. Yes, hello. Ako din, siya ang nag-hello. Hello. Guys, kabalo ba mo? Nami wow mali. What? Nami wow mali. Nag-record nami. Pila na to? 30 minutes na to nga recording, worth of recording. 30 minutes na. Naka-on day among echo. This whole time. Nga, daghan na kay mig comment, daghan na kay mig ipag-ingon, opinion, ana. Daghan na kami feelings na nanggawas. Raw feelings, raw emotions na nanggawas. And then, ang ending kay naka-echo the Amy, which is not good. So, we have restarted recording. Mo ni siya ang new recording. Oo. O, sige. Sige. Mag-shoutout mi sa among donors. As always, thank you kay Ter, Yayu, Carmen, Steven, and Sonia. Thank you, guys. We love you all. Thank you po sa among listeners. Nag-thank you po ha. Moingon na po kag Magyaw-yaw si Kring-Kring. Thank you sa among listeners for always supporting us. We love you all. O, basig dili pa mo follower, nagalisten lang mo. Lain na eh. Lain kaayo. Ma-hurt ko. Ako kay magka-rage virus sa 28 years later. Anyway, please follow us sa among Spotify nga profile, sa among Spotify page. Pwede man mo mag-subscribe dito. Or you can subscribe anywhere. Nami YouTube, nami Facebook, nami everything. Mag-subscribe lang mo. Ana lang. Thank you so much. And share. Share this episode. Please. Mo lang to. Thank you. Mag-uluhan ako, please. Sige. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Lalaki gioperahan kay gitanggal ang toothbrush na iyang gitulon 52 years ago. Diddy not guilty sa racketeering o sex trafficking. Diplomatic reception sa Geneva. Nakagubot tungod sa juice. Lea Salonga, makadawat og star sa Hollywood Walk of Fame. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Okay, storyahan na nato ning lalaki nga gioperahan kay gitanggal ang toothbrush sa iyang tiyan. Kay ngano, gitulon na niya 52 years ago. Una sa tanan lagi giunsa pagtulon. Tung 12 years old pa siya. Ay, by the way, kani siya si Yang, ang pangalan niya, sa alias Yang. Si alias Yang. Oo. 64 years old siya from China. Katong 12 years old siya, nakatulon siya toothbrush. We don't know what happened, but nakatulon siya. Ay, kaluoy. Too scared to tell his parents, he kept it a secret, assuming it would dissolve on its own. Mo gani. So for over 5 decades, wala siya symptoms, guys. And then, come 64 years old siya, nagka-symptom siya, ni sakit, na siya discomfort. Nagpa-check up siya. Pag-check up, ang doctors nag-perform scans and found a 17-centimeter toothbrush lodged in a bend of his small intestine. It had barely moved in all those years, which is incredibly lucky because such objects can cause intestinal perforation, internal bleeding, or even death. May gani, wala siya nasakitan, wala ning lusot ang toothbrush sa iyahang intestines. Naana siya sa intestines, Kring. Ay kanang wala niya gigisi bang intestines. Ay, wala siya mulusot. No? Wala siya mi bangag. Oo, wala siya ming bangag. Mayo na lang. Lucky kaayo siya. 12 years old pa siya ato nga time nga natulon niya ang toothbrush. Oo. Then, the question now is, why was he too scared to tell his parents? As a 12-year-old, kung ako, sa kuha na naitabo, syempre, muhilak man dyan ko first and foremost. Siya, wa siya ni hilak. Basin, kaya nga nung wala dyan nakabalo ay ang parents, nga na ay natulon, nga nung, basta wala dyan sila awareness. Dili sila close sa iyang parents. Unsa kung naa siya buhaton, masuko iyang parents, terror iyang parents. I don't know, basi. Siguro stricto ra jud kayo. That's why the words used here is too scared. Too scared. Too scared to tell his parents. So,
Mao na to guys nga story. Pero ang pangutana gyud ani guys. Nganong wala siya matunaw sa stomach acid. Abi na ako, matunaw siya sa stomach acid kay kusgan man na. Ang stomach acid guys, apparently makatunaw na siya masking unsa. Apparently, makatunaw og metal. Suma pa nimo. I don't know. I just said it. Ay, pero na ako'y nakita na makatunaw na og metal. Na ako'y nakita na sa una eh. Sige. Dili na ako mag-search. Oh, makatunaw og metal ang stomach acid. Mao lagi. Nganong wala siya natunaw or wala pa kaabot sa stomach acid. Ang akong pangutana gani no. Kung unsay una, stomach tapos small intestine or is it small intestine first tapos stomach? Dapat gani no natay co-host diri nga doctor. That's what I'm telling you. Si co-pilot na. Doctor co-pilot. Dili feeling ako stomach ang first. Kay muna og man na sa esophagus and then to the stomach no. Unya dito man na ma-process hantod ang mga na-process na siya. Mopadulong na siya sa small intestines man. Unya dito man na i-absorb tanan ang mga nutrients or whatever. Tapos pag na-absorbed na ang nutrients, absorbed, dito na siya mo padulong sa large intestines. Kaya padulong na siya to waste. Waste disposal na nila ang large intestines. Ikaw di ang doktor. Ako ang doctor, guys. Maminaw mo. Doctor na siya. Amateur internet licensed doctor. So natingala mo, nganong wala natunaw ang toothbrush sa ihantiyan nga makatunaw man na og metal na ang stomach acid. Basin lang og gani. Wala siya nagdugay sa stomach ba? Wala siya kay dugay man siguro na kay toothbrush good di man na pagkaon dugay, mas dugay siya compared sa pagkaon nga itunaw sa pero stomach acid. For how many years? For about 5 decades. What jud siya ka penetrate ang stomach acid sa toothbrush. Dili kay naa na siya sa small intestine nagtambay siguro this whole time. Mao ba? Kadali ra siya sa stomach na wala ni penetrate ang acid. Ay. Ning diretso siya sa small intestine nga wala pa siya natunaw. Wala nakadulot ang stomach acid na siya sa small intestine kung asa wala na acid. Nya dito na siya for 5 decades. Guys, muna i-check din ninyo yung mga anak panagsa. Check lang. Pag-check di man mo saba. Nakatulog ng toothbrush, di mo saba. Isa pa kapangutanan ako, di ba naman tay, all of us have gag reflexes. Except for him siguro. Wala siya, exception sa world. Mo ni siya ang exception sa world. Giun sa pagtulong. Tanay gag reflex. Kana lang ganing magtuon ka mag-inom og biogesic tabletas o digwa naman gani ang bata ana. Kanang pag-train. Kanang magtuon jud kag toothbrush jud sa back of your tongue. Kanang sa back part sa imong tongue, di ba? Gani magdigwa bang gani ka. So how come makaya niya og tulon ang 17 centimeter thing? Ay ani ni siya basin ay aksidente. So, nag-toothbrush siya, no? Unya, basa man ang salog. Okay, magbasa-basa ba yan ang bata? 12 years old siguro eh. Unya, basi na-slide siya. Ay, tapos pagkauman, nasulod diretsyo na wala na siya time mag-reflex. Nasulod yun. Kaya na-slide siya. Mauba. Naigo iyang kamot sa counter or sa unsa ba sa salog. Mauba. Dito na tulo niya toothbrush. Hala, oy. Pero, nabay yung mga tao nga nagakaon og mga weird things. Ay, kana nagkaon og espada? O kana mga yung anak gon. I don't like that. Na-show sa TLC ba to or ETC? Ano nga channel sa US? Na sila YouTube channel ba? YouTube channel? Na sila YouTube channel. Ang channel nga, network channel jud sa TV sa US, na sila YouTube channel. Nagtanaw ko sa ilang isa ka show nga, weird addictions, magana ba? Di ko sure sa title. Basta about to addictions. Strange addictions. Strange addictions. Kaon siya kuan guys, sabon. Ew. Kaon siya sabon. Ang powder ba ka ng mga powder na Tide or Surf. I don't like that. Ano dyan niya guys? Scoop niya. Nabi na scoop ang mga dagko ang powder no. Scoop niya. Ano dyan niyo? I do that with a Bear brand. Pwede sa Bear brand. Never. Pero Bear brand lang. Bear brand. Pero pag sabon, siguro guys. Naapoy air freshener. Lysol, Ana. Never. Ana. I want that. Sa baba. I don't like Na yung that. mga nga tao, basig appeal siya sa yung ana, weird.
O strange. basin aksidente lang po ng tanan. Pwede. Pwede, Dara na pwede. dara. Pwede. Kuya, wabagod na ni bata. Niya, wag yun niya gingon siyang ginikanan. Hanto na, nigulang na lang siya. Diya pa nakita ng toothbrush. Ay, kaluoy. Oh, istoryahan nato ni kadua. Si P. Diddy found not guilty sa racketeering o sex trafficking. Tell me about it. Ano ni siya, guys? Kung nagsubaybay mo kang PDD, gikasuhan mo na siya sa gobyerno sa Amerika. Dili si Cassie ang nagkaso sa iya ang gobyerno. Humana naman to nagkaso si Cassie niya. Iya man gidawat ang settlement dayon. Like one day after pagkaugma na dawat na siya settlement. So mo to gikasuhan siya sa tawagan sa gobyerno ba? Kaya ang iyang kaso pang federal crimes naman good. Sex trafficking, racketeering, transportation for prostitution. Kana iyang mga kaso. 5 counts na to tanan total. Mga federal crimes na siya, guys. Kung ingana, di ang gobyerno na mo kaso sa imo, ano? So, ang racketeering, not guilty. Not guilty siya sa racketeering. Unsa ni ang racketeering? So, apparently, racketeering is some kind of a business where you intend to commit illegal acts. Hugaw nga kwarta. Murag ana ba? So, it could be anything. It could be any business where you do illegal things. More siya treason ba? Treason can mean anything in the olden times, in the olden days. Ay, gikuha ang term nga racket? Ano naman? Kay masking unsa lang ba? Mao ba? Kana kung racket good. Uy, unsay may racket ni mo karon? Ni mo gani. Ako gig dito sa kuan. Kasuan kag racketeering. Racket ka. Bitaw no? So mo na racketeering na siya niya. Kasuhan po siya og sex trafficking, kabalo man ta nga bawal man na siya nga manguha ka og tawo niya imuhang ibaligya sa laing tawo para himuon or para gamiton sa sex whatever. Unya transportation for prostitution, unsa po na siya, lahi po na siya kay pwede na siya nga with consent na siya sa tawo. Kuan lang siya kanang mura gihatod ka or what? Gihatod ka. Gi-drive ka or gi-plane ka or gi-yacht ka or whatever basta kay transport. Okay, bawal ang illegal man ang prostitution mismo, di ba? Whether you have consent or not, basta kay gi-transport ka for prostitution. So, kuan na siya kanang para makasuhan ng mga pimps. Kay bawal ang mga prostitute pati po ang ilahang mga pimps. Ano magbiyahe? Mga tighatod sa sila mga rackets. Bawal man po na. Illegal ka na. So karon si Diddy not guilty sa racketeering o sa sex trafficking. Ang only charge iya nga guilty is transportation. Transportation for prostitution. Ngano man guys, kung mutanong mo sa mga posts about kay PDD, kung ang inyong newsfeed sa social media is naay mo agi nga PDD, tanawan ninyo mga comments, guys. I think mo po ni ang thoughts sa jurors, jury. Mo ni siya ang thoughts nila. Ang mga sentiments sa comment section is, where is the crime? Mangita sila og crime kay bitaw pod kung tan-awon nimo from a legal standpoint. Wala may crime kay again, I would like to iterate nga we do not condone his actions towards Cassie kato sa surveillance katong gikulating lahi to. Iyawa to siya dito, di ba? Devil to siya dito. Pero guys, ang racketeering man gud nga pasabot nga gi-charge kang Diddy is about kanang iyang mga freak-offs. Meaning, orgies sa parties niya na orgies dito. Moto ang ilang pasabot na racketeering. Where is the crime daw ingon sa comment section? Nga kay, if a man has a fetish, ana ba? Like, ganahan ko og threesomes. Ganahan ko orgies or ganahan ko magpairo-iro niya na ako'y dominatrix na babae niya ako lalaki iro ko or ganahan ko mag-diaper niya na ako'y mama-mama ana ba o ganahan ko og magtilap og tiil ana mga ing ana ba kung ing ana di ay ang kung naa di tay mga fetish God forbid kita tanan pwede ta kasuhan gani no that's the logic ba
it's so unfortunate lang good na si P. Diddy, ang iyang hilig is magpa-party. Magpa-party niya. Daghan kay siyang mga hilig, mga unsay isugo-sugo niya sa mga tao siguro. Ay, mutanaw siguro siya. Oh, kanang mag-voyeur siya. Mahilig siya matanaw kanang ipagamit niya sa iyang mga friends. Oh, ana, mo na gingon ni kasi ginapagamit do siya sa lain while nagatanaw si Diddy. Oh. Fetish na, but that's not a crime actually. No, it's not. Kay consenting si Cassie that time. Oh. Mm. Dili to siya crime and dili po siya guilty sa sex trafficking because ang witness na gidala nila sa trial, guys, nga si alias Jane, yes, niyon siya nga gi-traffic do siya dito, but she accepted payments. Oh. She was paid handsomely. Oh, tama. Ay, actually, si Cassie o si Jane, Paid handsomely silang duha. Oo. Si Cassie, not only nga gibayaran siya for every time na magbuhat sila og free cuffs, pero well taken care of siya. Na siya'y monthly allowance, na siya'y balay, na siya'y cars, di ba? Siya'y album. So naa sila relationship, kumbaga murag siya ang I think siya ang pinaka-girlfriend. Murag, kung kaniyo pa na top 1. Oh, so si Cassie, kay siya, uyab man gyud siya. Oh, diba? ginadala man siya sa mga red carpet thing. Siya ang gina-represent ang sa red official carpet. girlfriend, murag ana. Kay na may unofficial. Oo. Nya kani si alias Jane, mura siya unofficial. Oh, unofficial girl pero siya. same treatment, na ay payments. Oo. Handsomely. $10,000. So, i-convert ang allowance niya for being just a girlfriend. Na siya apartment, na siya course. Oh. Dako kayo na, oy. So, would you consider that trafficking kung you consented to it? Trafficking is like you are taken there by force for sex acts. Giforce ka. No, it's not. Na may consent, guys. So, it was really stupid for the defense to call Jane as a witness. Kay may mga ebidensya sa payments. Consent man siya ato nga time. Dili mauto. So, moto na ana mga tao sa comment section, where is the crime? Unfortunately, no matter how bad the things are, siguro, dili ka agree ba sa ilang mga gipangbuhat, but unfortunately, dili siya illegal. Oh, dili siya illegal. Dili siya chargeable crimes. Dili siya crime. Dili siya crime. Dili siya dahilan para ikulong ka. Diba? Naba yung mga tao nga kanang, ganahan kay ko kung akong girlfriend kay ka na magpa-outfit o police. Ay, lahi po na. Lahi po na. Ay, ganahan kay ko kung ako ang girlfriend na mag-outfit og lain na po ana. Ako ang taingon school uniform outfit ba school girl outfit. Pero it's true na ay mga ingana, especially Japan. Di ba ganahan kay sila ka ng mga outfit ng mga ingana. Mo gani. God forbid everybody has a fetish and then you'd be charged for it. Again, wala minikampi ka Didi ha. Wala, pero kung from a legal standpoint, and we're not lawyers here. We're not lawmakers, we're not politicians. Dili mi lawyers. Dili mi lawyers. Pero from a lurker's perspective, what we can tell is there is no crime as well. Kaya nga no, ni amin man jud si Jane nga nakadawat siya. Ug si Cassie nakadawat. Nakadawat og monthly allowance. Katong ka Jane lang gani $10,000. That's a I don't dili ko kaingon na huge amount na no kay basin for American people gamay lang ng $10,000 sa ilahang circle. Gamay na sa ilahang circle. Okay. But maybe it helped Jane to get by. Unsa ni si Jane kung dato ba ni siya o pobre kay dako na kaayo na ang $10,000 plus apartments and cash and cars. Apartments and cars. More nga na ba? Imagine ninyo ang $10,000 ang conversion that happens in my brain is like $1,000 is an iPhone Pro Max. So $10,000 is 10 iPhone Pro Maxes. Okay, great. So nga na kada ko na kwarta, guys. Kada session na siya. Kada month? Dili ko sure. Murag per session ang $10,000 or per week or per month, I don't know. Basta na $10,000 the payment. It's a recurring payment. It's a recurring payment, but I don't know how. What's the pace? I don't know the pace or the interval. The reoccurrency. Ambot sa tawag ana. But
Mo to, guys. Mo na to kung maingon. Sa latter part man gud sa trial, ang mga tao murag namulat gamay. Where is the crime? Ay, namulat di ay sila gamay. Kay kampi biya kay tanan kang kasi ha. Katuli gawas ang videos. Until now, kampi ko kang kasi. Ay, oo, kampi tanan kang kasi. Kampi ta kay kasi, pero evil ka ayo si Didi. Ay, hantod karon evil. kaya dili magod guys, para sa mga uban ba, kami magud ni Kringkring, when we think about things, we're not black and white. There's always a gray area. Gray area. Oo. Dili man good kay yes, demonyo siya katong sa surveillance video nga gikulating niya si Cassie. Yes, demonyo siya dito. Lain to. That was white gotta be black. Evil siya dito, evil. Evil siya dito, di ba? Pero sa ubang butang, like gipasangin lang siya nga nag-sex trafficking. That's not true. Oh, that's not true, man. Kay na-consent. Na-consent plus gibayaran po. Gibayaran. So dili to siya true. In fact, basig prostitution na naitabo ato. Dili trafficking. Because trafficking is you were forced to do something for sex. So dili prostitution ang gikaso sa iya ha. So wala man na sa iyang mga kaso niya. Basin di ay og legal na ang prostitution diha. Ambot. Basig legal pod bitaw no. Because prostitution is the oldest career in the books. Yeah, I can see that. Oo. It can boost tourism. Kay na ako'y nakita na kanang naadaw sa mga ancient buildings na other brothel sa Egypt somewhere or kanang mga ingana nga mga lugar ba kanang brothel. I would not be surprised. I would believe that. I can believe it. Nya na other mga menu na naka-carve sa mga walls. Kung pila ang presyo, unsay pwede buhaton. Ay maob na ay menu. Oldest brothel, murag ana to. So Kaya, prostitution is like one of the oldest careers. Yes, that's So true. maybe legal na siya karon sa America. Basin lang sa Amerika. Basin mo no. Wala man puta kabalo. Maybe correct us. We're not experts. We're just lurkers. You're free to correct. Yes. Comment. Yes. Tapos, na po tayo third topic diri nga ang title sa topic ay Diplomatic Reception sa Geneva nagkagubot tungod sa Jews. O yung sa day nahitabuan na. At a recent diplomatic reception in Geneva, a tray of juice boxes was served to delegates from over 20 countries. Juice boxes? Mura lagi nagkanang kuan ka ng seminar sa mga bata. Gani no? Ganun ay. Di ba ang mga bata ron kay mga upgraded na C2 na C2. Ay, sito naman yun. Dili na sila ka ng mga zest o mga dili na mga Ay, okay. Tapos moto no giserve na ang juice, di ba? One box, however, was mislabeled. It contained fermented durian juice. Ay, durian juice? A pungent Southeast Asian fruit known for its, let's say, bold aroma. Di ay ba? Unya, within minutes, uy kayo guys. Uy kayo, kani, diri ko nakuradang. Okay naman ang headline, pero diri ko nakuradang. Within minutes. Okay? 3 ambassadors na ni-attend atong Geneva reception fainted. Nakuyapan. And several others reported nausea. So, murag na ay attack. Murag na ay terrorism attack ang naitabo. Biological warfare. Murag From ana. durian. Kayo ang mga reaction, guys. The room had to be evacuated. Ay, the room had to be evacuated. Wala pa ta sa extreme. Ay, di ay ba? And hazmat teams were called in. Initially fearing a chemical leak. The culprit, a local supplier who had accidentally included a batch of experimental durian wine in the A shipment. durian wine. Oo. One Swedish delegate reportedly called it a war crime in a carton. The Thailand ambassador, on the other hand, defended the drink, calling it an acquired taste and a national treasure. May Durian sa Thailand. Yes. Geneva authorities issued a formal apology and launched an investigation into food safety protocols at international events. Dangerous ang durian. Oo. May hazmat team. Pagbasa na ko ani nga news, ano ko na, na-adjudate ka ng mga ginaingon nga fear of the unknown. Ay, okay. Wala pa sila kabalo sa durian man. Oo. What's
unfamiliar to us is potentially dangerous para sa atong brain. Oh, tama. Anak mo react atong brain. Tama. 'Di ba? And nag-reflect lang ko pagkabasa na ko sa news, ko na. Dili jud na magsugod ang mga tawag ani, ang mga conflicts ba, Kring? Ay, Kay nga naunsa man nagkagubot ba sila? diro masugod ang World War III simbako. Diha man jud magsugod ang mga lalis, guys. Kay dili kayo ka curious ba? Like dili ka curious, dili ka open-minded ba nga? Ay, a person could be purple skin, di ba? Dili kayo ka open ana ba makita kag purple skin person mo ana din kala. Nausa na siya, guys. Ay. Tawag mong 911. Hala, bitaw no kanang naay Filipino Human Zoo sa una sa Amerika. Hala kalain. Kay mga puti man sila no. Oh. Unya nakita man silang mga Filipino nga Brown. mga pango, mga brown. Oo. Naay Filipino Human Zoo sa Amerika sa unang panahon. Uy, kalain ninyo. Lain na ninyo mga Amerikano. So, dili ka kabalo ba murag unsay unfamiliar sa imuha, pwede nimo eksperimentoan like that or pwede nimo kahadlukan. Oo. Like this happened in Geneva. Oo. So, this usually happens if a community or even on an individual is dili kayo well so ang pag-ingon ana nga dili kayo makuan ha. Dili well cultured. Oh, dili siya cultured ba nga community or person nga kanang mga tao nga kanang dili willing mutilaw og laing dishes. Oo. Murag akong anak. I think normal na sa children. Naman jud sila na sila face nga kanang picky eating ba. Na sila face nga ana pero as you grow older naman jud kay kanang ani nga edad na ba like 20s, 30s. Tigulang naman Pero, mga diplomat dira sa Oo. Kung 20s na ka, then you're still not willing to try exotic foods or cuisine or kanang cooking from other race, other countries. lain na siya. Murag, severe picky eater na siya. Severe. I think you were instilled with kuan pod ka ng don't so ba unsa pag-ingon ana oy? Murag let me read this. Prejudice can emerge when people generalize about groups they don't understand. And racism often takes root in communities that are isolated, poorly educated about other cultures, or exposed to fear-based rhetoric. So muna kung pasabot ba nga, this could be avoided if sa balay pa lang, diha na mag-istoryahan na Uno. sa balay pa lang, i-introduce na nimo ang imong bata. Kay wala may racism pag abot sa bata, gianak nimong bata, di ba? Gianak nimong bata. Na ba din ni racism dayon? Wala. Racism is taught. Oo. Hate is taught. Hate is taught. Fear of the unknown is normal man, no? Normal. Pero if you brought it to your adulthood, nga kanang dili jud kanang na jud kayo reaction, dala nag-hazmat suits. Niabot lang ta ani nga topic, guys, kay tungod basig na lang jud yung mga tao nga kanang wala kayo gina-expose ba sa laing culture. Oo. Kanang mga tao na willing mo try og balot, biliban ko ana ba? Muna sila mga tao nga I think I'll be friends with that person. Kanang open-minded jud sila ba? Oy, nako ingon. Kay kuan man gud to convention man gud to sa mga diplomats, mga high-ranking officials. Basig na high alert pud sila. High alert sila. So dili ta mamasangil na kanang dili sila cultured. High alert to sila. Wa sila kabalo ba nga naa di ay durian wine nga juice ra man among giserve dira. Unya unsa man ni nga lain na ani baho oy basin gibutangan nila og something else. Sumoto. Pero era po kayong hazmat suits, guys. Era siya. Oy kaluoy sa mga tao, no? Dili lang nato na siya i-discuss kay. Wala lang, naabot lang ko sa racism, sa tawag ana, discrimination. So, niabot lang ko ana because nasa balay manggod, guys. Diha ang chance nato nga mahubog atong mga anak. Mahubog is Tagalog ha. Murag ma-mold nato atong mga anak nga dili kaayo mag-judge ba. Yes. Dili kayo Basaon man na. Basta, lisod kayo. Ang akong utok ba, went to
kanagong mga bata no. Dili palitan og pink, dili paguniton og pink kay Lalaki. ang lalaki nga bata kay pang babae na mabayot ka ana. Nakoy kaila na. Mao ba? Tigulang naman god. Name drop. Dili Di mag-name drop. Dili Tigulang ay. naman god. Now I realize no, mga t-shirt ni Keeper akong ipamalit, dagan kayo pink. Nya na ako'y kailangan no. Unya, mao na ako kanang gina-instill ginako kay putput nga kanang okay ra na sa iya ang mga ana na mga colors. Kay nagabasa po mi balik-balik inaapod to'y book na ginabasa namo na pink is for everyone. It trains your child to be open-minded. That's good. That's good. That's good. That's really, really good. Commend me, charot. I commend you. You are commendable. Kato ganing bata pa na si Ibam no, my son, and as you know, I've mentioned this before, but all of my children are boys. Nato siya face nga kanang sige tanog bubble guppies. Ay, babogapis ka itong mga Serino o Serena? Oo. And some would say nga pang babae na siya nga show. Okay, Serena man. Oo. And then, napo siya face na siya tanog, My Little Pony. Okay. Oo. Which, some would say nga, pang babae ko no na. Oo. Pero I say, pasagdan ko lang na. Pasagdan. Di ba Peppa Pig kay Pink pantanan niya? Oo. Pang babae na siguro na. Morag. Okay. Pasagdan lang na ko akong anak. Pasagdan I will let him watch any show, age appropriate show, of course. Any show si Darling na yung bad information ni nga mama. Paghilom. Bluey. Tanag Bluey. Babae man ang bida ana. Bitaw. Kanang sa bata pa ba, i-expose na ninyo sila sa open-mindedness nga dili good. Kamo mismo dili mo moingon nga kanang ay kana pang babae lang na. Ay kana kuan na kanang ayaw na kay pang Muslim na. Kana mga ana ba? Dili na pwede. Kana ko tay baho nga ako tahay mo ato kag laing culture. Let's say mo ato kag India. Di ba amoy masala jud na sila didto. So ayaw na kay baho na diha Dili na, it's their culture, it's their food. Ana ba kanang dapat sa bata pa lang murag na instill na nimo ba nga it's okay to try. I-expose nato sa different cultures, different smells. Different smells, different places, different people. Nga dili pare-pareha mga naong ilang makaatubang usahay. Not necessarily kailangan mo mag-travel, pero na may mga TV, na may sila YouTube, I'm sure na sila cellphone. I feeling ako mas exposed na ang mga bata ron sa different people because of YouTube, pero I don't know. Millennial yun na ang millennial o Gen X yun na ang mga mga discriminate kana naga-discriminate kana mga racist mo na sila. Malagot ko ba kay kanang na ako'y madunggan ba? Ayaw mo pagkuan da kay mabayot na imong anak-anak. Nakadungog ko na. Personally nakadungog ko na giingnan ang di ko mag-drop. Pero I'm trying to be careful gani. Nakadungog nako ako mismo nadunggan ako na words from a parent nagiingnan niya ang iyahang anak nga nakigdula sa akong anak. Sa ayaw mo pag-ingana ba kay pambayot na. Naging anak good. Ayaw na nga silida or ayaw na nga dula kay makabayot na. Tanawa gud ang bata. Siya mismo wala siya paki. Nakigdula siya ana for the purpose of makigdula. Wala siya gaisip nga pangbayot na or pang babae na or pang lalaki. Wala na sa iya pero tungod kay giingon na nimo ikaw parent giingon man na nimo sa imong anak. So sa ato pa mo po na ang mo register sa iyang brain. Mao gani no. Muna ka mo mga ginikanan pag formal. Mga ginikanan ayaw mo pa gana. Ay nako. Next na tong uluhan is kuan. Si Lea Salonga. Makadawat og star sa Hollywood Walk of Fame. Ano na atay Pinoy representative sa Hollywood Walk of Fame? Wala pa officially pero murag next month na yata or basta in the coming soon. Basta makadawat na siya. Basta makadawat siya. She's the first Filipino star to get it? I don't know. Basta maka-proud siya. Na nag-suggest sa comments. Na akin sa man. Himondo siyang national artist. And I don't like disagree with that. I agree with that. Himo siyang national artist. She brought a lot of pride
sa ato ang nasod, sa Oo. ato ang country. To be honest lang ha, compared sa mga kanang uban diha nga kuan, nagdalag pride pero dala pakaulaw pod. Unya pure Pinoy man siya, di ba? Dili siya ka nag-claim lang na to nga half Pinoy. Pure Pinoy si Pure Lea siya, Salonga. pure oy. Oh. Oo. Unya ka nang, ang iyahang mga projects, ba kay ka nang, dagko ba iyang mga projects? Mga Disney movies, mga Broadway musicals, ana good. The last time na dungog na ko niya nga project pero dili yata ni latest kay she was starred as one of the moms sa Pretty Little Liars sa HBO. Ay, di ay ba? Mm. Okay. Tapos nakakita po kog video niya kasi sometimes she would kanang agi sa kong feed ba. Tapos natoy one time nga nag-sing siya og national anthem sa US for I don't know if it was baseball or something else. Pero basta kay nagkanta siya og national anthem. Tapos ang comments kay usually dili Pinoy na surprise ko Ay, kay kadali lang, national anthem sa Philippines. no sa US. Sa US. Sa US. Okay. Star Spangled Banner. Oh, gipakanta siya niya. Usually kay ako makita basta na gani Pinoy nga maka-proud. Proud Pinoy mga Proud Pinoy here. Pero na-surprise ko wala kayo comment dito nga Pinoy. Maybe because ang page kay wala dili exposed sa Pinoy nga audience. Pero ang mga comments dito from US citizens ba kana mga wala ko ni tanong isa grabe po si darling. Ang mga apelyido ba dili good pang Pinoy, mga name dili pang Pinoy ana gi-stereotype lang gud nako guys. Kabalo na mo kanang gikuan lang nako bagi calculate lang nako diretso. Anyway, na dito yung mga nakabutang she sang better than most of the singers that was asked to sing the national anthem. Oh, I for the would US. imagine. Tapos na po iningon na just close your eyes and imagine Mulan. Oh, kay simulan man siya. Or Jasmine. Muto nga, nakuan ko nga, ay, ganahan jud kay sila kay Lea. Simulan ba siya? Simulan na natin. Mulan siya? Si Christina Aguilera man ang Mulan? Ha! Ang song. Naay Christina Aguilera, pero si Mulan, si Lea, ano sa di ay? Ay mo ba? Let's clarify that. Let's not spread fake news. Gani no, sabuan ta. Sorry ko. Lea Salonga is the singing voice behind two iconic Disney princesses, and her performances helped define a generation of animated magic. Princess Jasmine, like I told you. Sa Mulan. Aladdin. Mulan. And in 2011, Lea was officially named a Disney legend, joining the ranks of other iconic voices like Jodie Benson and Paige O'Hara. O, diba? Okay, so... Maka-proud. Okay. Tapos pagka ng ato sa The Voice kasi una nagatanaw po ko saya na katong sa una nga The Voice sa atong Philippines ba kanang si Bamboo, si Sarah o si Lea o si Apple Diap. Oo. I always root for her team. Kalea, pero I also root for Sarah G. Because fan mo po ko ni Sarah G. Dili ko ganahan og kuan kang Apple Diap o kang Bamboo. Actually, ganahan po kong Bamboo. Ganahan po kong Apple Diap. Pero naalay rag bias. Na favorite ka sa mga babae, ay sexist ka. Why gotta be sexist? Oo, maka-proud ba? Maka-proud, no? Nalipay mo sa news. Oo. May pang laing countries, no? Gina-acknowledge nila si Lea as in. Acknowledge man siguro si Lea dere. Not as much, I think. I don't know. Sakwa lang ng pananaw, ha? Pero na-acknowledge mo siya diriling. Sakwa gani ng pananaw, no? Ikaw na lang tanaw sa kong pananaw. Dili niya na feel. Ako, ambot lang. I don't know. Mo gani, no? Anyway, diri na tamang man, guys. Salamat kayo sa inyong mga pagpaminaw. We love y'all. Gani. Feel free to engage with us about any of these topics Gani, no? sa Facebook, Spotify, or YouTube. Gani, no? Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod sa Spotify, sa Facebook, sa YouTube, wherever, para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang, Dili Ni Advice. Og, basi gusto mo mag-send samwa og letters or na mo'y mga feedback, suggestions, or questions, please, reach out to us. Ayaw, kaulaw. Dili mo na mo i-reveal. Never i-reveal. Never!
to submit anything like stories or questions or gusto ba mo mag-sponsor someone or you would like to donate just like Ter, Yayu, Carmen, Steven, Sonia, everybody. Visit DiliNiAdvice.com. Again, that's DiliNiAdvice.com. Our coffee and GCash QR codes are over there. Yes, and that's all, folks. Diri ra ta mahuman. Salamat kayo, guys. That's all, folks. See you next time. Bye.